Hello mga kaprobinsya, magandang araw po sa inyo. Ngayon po, iba naman yung pupuntahan namin. Kasama yung aking pamilya, si Jigger Junior, Jigger Gerd, at si Mrs. Punta kami na Dumaguete para ipacheck yung ating Fortuner. Magpa-change oil tayo para palagi lang kondisyon yung ating sasakyan. Yan po ang napaka-importante sa ating sasakyan. Yung sasakyan natin nasa 120,148 na yung mileage niya. Medyo malayo-layo na po yung natakbo sa ating Fortuner. Mag-7 taon na po yung ating sasakyan ngayong Nobyembre. Kaya kailangan po natin na ipa-check up, pa-maintenance. Hi, kaprobinsya. Good morning po. Si Third, bawal videohan yung bata nasa harapan, pero naka-seatbelt naman. Daddy, can I use the Daddy, can I use your dad? What? I want to switch my phone in your radio. Ah, okay. Gusto niya i-bluetooth yung kanyang cellphone sa ating sasakyan. Sa part pa tayo ng Baes. Ihatid ko muna siya si Mrs. doon sa downtown. Tapos punta tayo sa Toyota. Siguro mauna na silang umuwi sa akin kasi matagal pa tayo doon sa Casa. Doon lang tayo sa Casa. Toyota Sibulan. Yan. 1 taon na po na walang change oil yung ating sasakyan. Kasi mag-change oil po ako every 10,000 kilometers. Malapit na po tayo sa Tanhay, oh. Third, painahin na yung cellphone, Third. Sabot ako bisa yan, matada eh. Sa mga followers natin dyan na from Tanhay, shout out po sa inyo. May followers po tayo dito, si Mr. and Mrs. Celso Kipot. Ma'am, sir, shout out po from Tanhay. At sa mga iba pa nating followers dyan, kasi marami tayong followers dito sa Tanhay. Shout out po sa inyo lahat, mga silent viewers natin. Tingnan niyo po si Third, oh. Murag dato ba? Hilason. Muna yung gitawag siya, pobre pero hilas. At shout out pala ni na Mr. and Mrs. Boss Russell John Esparcia at Lola Star at sa kanyang dalawang mga anak. Sila po ay bumisita doon sa Kubo, sa area to, sa mga nakarang araw po. At ako po ay pasalamat sa kanila. Isa sila sa ating mga silent viewers na nasa ibang bansa from Canada. At ngayon, andito sila sa Negros, nagbakasyon. Isang tulog lang sila dito sa Negros at pumunta agad sila doon sa area to para mabisita nila tayo. At kami po ay taos puso magpasalamat, kami ni Mrs. Buong kaprobinsya team. Maraming salamat po ni na Mr. and Mrs. Russell John Esparcia from Amlan. At doon po sila nakabase sa Canada. At shout out din ni na Mr. and Mrs. Amay Rimpos. Yan, nakabase din sa ibang bansa. At sila po ay taga Bacolod, Negros Occidental. Mga followers natin na palaging nag-comment, shout out po. Mga silent viewers natin dati, sina Mr. and Mrs. Arnie and Gloria Florindo. Ma'am, sir, shout out po sa inyo. Pag nanonood kayo ngayon, shout out po. Shout out sa ating mga commentators, Cesar Ibaristo, Felipe Escudero, Ma'am Cafe Vlog, Vanessa Culapano, Ma'am Eileen Orbegoso, Anastasia from Bohol. At shout out din ni na Mr. and Mrs.
John Kibod and Alice Kibod. Ma'am, sir, shout out po. Silent viewers po natin from Davao. Mga kaibigan natin na kapitanes, shout out kay Kapitan Danny Siles of Panalaan, Barangay Captain Wingwing Ramirez from Binuhon, Bay City, Barangay Captain Rudy Divivar from Cambagyo, Bay City, at sa kanyang anak na si Brad Karen Abel, at sa kanyang asawa at sa kanyang kapatid. Shout out po sa inyo. At shout out naman na Mr. and Mrs. Rachel Montisa and Queenie Montisa, at sa aking hipag din na si Ma'am Beverly Alexis Bataan Adalid, watching from Dubai. Yan, at sa mga kababayan natin dyan na nasa ibang bansa na nanonood ngayon, shout out po sa inyong lahat. At ako po ay nagpasalamat sa suporta nyo sa aking mga video. Maraming salamat po. At sa mga followers naman natin na nasa Pilipinas lang, saang sulok man ng Pilipinas, saang sulok man ng mundo, shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Sibulan Airport. What's the name of? And Ihatid ko muna sila si Mrs. doon sa Dumaguete. Tapos babalik tayo sa Sibulan para magpa-maintenance sa ating sasakyan. Toyota. Dumaguete. Hello, Tart. Yan. Hindi masyadong traffic ngayon dito. Balik na tayo dun sa Sibulan. Punta tayo dun sa Toyota para ipacheck yung ating Fortuner. Nakababa na po sila si Mrs. Sila si Third at si Junior. Diyan po galing si Bingo sa kay Dr. Baro Veterinary Clinic. Yan. Si Dr. Baro po yung nagbigay kay Bingo yung aso natin. Toyota na po tayo. Sir, good morning. Appointment Alas 9. alas 10. Ay, palihog kung pakita sa loob, sir. Pwede na ka diya parking. Okay. Okay, thank you. Yan na po yung sasakyan natin, oh. Tinanggal na yung gulong. Tatay Donner, Sir Lando, ng Pagpadalang Washington Hall. General check up po tayo ngayon. Lahat. Yung fuel, mga brakes, yung battery. Medyo malaki-laki po yung mabahay natin dito ngayon sa Toyota.
Ito, brake pad, pinalitan. Kaprobinsyo, pero hindi ko dala yung Fortuner ko kasi nasira yung aircon. Kaya abi boss, nasira yung aircon, kailangan pa tagalin lahat. May tubig na tumago sa flooring, so kailangan na ayusin. So ang mangyayari natin dito, sakay tayo ng bus ulit ng Baes. Sana maayos po na bukas yung ating sasakyan. Pero napakalaki yung gastos mga kaprobinsya. Nasa mga 60,000 siguro. 60,000. Grabe. Pero yung sasakyan natin, medyo matanda na. Almost 7 years na po yung ating sasakyan. 7 years na siya ngayong November. Ganyan siguro mga kaprobinsya. Basta yung sasakyan medyo may edad na. Malaki na yung charge sa maintenance. Yan po ang sabi nila. Kaya yung ginawa ng iba, pag umabot ang mga ilang taon yung sasakyan, bibinta tapos bibili ng bago. Sa Baes. Kaprobinsya ako. Ngayon yung health naman natin kasi hindi pa nakuha yung ating Fortuner. Punta muna ngayon ako sa Ayungon kasi may transaksyon tayo doon. Yung lupa natin ipasurvey po natin, kaya busy po tayo. Tapos by 2 PM punta tayo ng Dumaguete para kunin yung ating Fortuner pag natapos na. Ang problema dito namin ngayon mga kaprobinsya, may lakad kami bukas. Tapos pag hindi pa matapos yung Fortuner natin, bala ko po na makupa lang ng sasakyan. Kasi pupunta kami ng Magpunan bukas. Kasama yung aking pamilya at sila si Kapitana at si Tatay. Busy po tayo ngayong araw. Yung oras natin dito ngayon, parang kulang. Kasi pag matagal pa, kasi pag hindi matapos yung pag-survey ngayon sa lupa natin doon, hayaan ko lang na yung surveyor yung mag-survey doon. Uwi lang ako. Punta ko lang Dumaguete. So ngayon nandito pa tayo sa Tamiso. Ako lang mag-isa, wala tayong kasama. Hapon po mga kaprobinsya, pa-south po tayo. Ngayon naman, pa-north naman tayo. Nasa
nag-enjoy po tayo. Bumili tayo ng tubig. Nauhaw tayo. Enjoy, Negros Oriental. Ayun. Matagal na po na hindi nakauwi dito sa Ayungon. Malaki na po yung pinagbago. Kasi dati po mga kaprobinsya nung nag-aral pa ako dito ng high school, 4th year, dito po sa gilid. Mga tanim dito, mga saging. Ang init po dito pero ngayon may mga building na oh. Yan. Dati dyan, mga sagingan dyan, masukal yan. Pati dito sa kabila. Pero ngayon marami na mga negosyo. Ako nga, pag umuwi ako dun sa bahay namin, minsan malito ako kung saan yung bahay namin. Dahil lapad na yung kasada ba, malaki na, malapad na. So dumiruso muna tayo sa ating lupa. At doon natin hintayin yung geodetic engineer na magsukat sa ating lupa. Yan, dito tayo. Mga kaprobinsya, hinihintay pa namin yung engineer at yung kasama natin dito, yung kaibigan natin, Junjun Kalong, isang mag-iitan na chef, mangluluto ba? Kahit saan to. May bisita pa daw yung engineer, so hintayin lang namin para makapagsimula na kami dito sa pagsukat sa aming lupa dito. Andito na yung ating kaibigan. Hello. Si Mitoy Arcala at yung geodetic engineer, si Engineer Ralph Torres. Yan. Kababata ko to dati. Kaibigan yun Oo. At simulan na namin ngayon yung pagsukat sa aming lupa dito. Natuyo na yung mga damo dito. Hinanap nila yung mga muhon or muro. Yan po ang importante mga kaprobinsya, pag may lupa tayo, kailangan po na masurvey para pag may balak tayong ibenta, walang problema. High-tech po yung gamit sa mga surveyor ngayon mga kaprobinsya. GPS na. Hinanap lang nila yung muro or muhon. Hindi na katulad dati na palagi pang nag-site pa. Maglagay na po kami ng muro or muhon. Pero yung kabilang bahay dito, mukhang nilapaw ba. Yung bako niya, bilog na po sa atin. Yan po ang isa sa mga problema pag may lupa tayo. Tapos may nakaposisyon na ibang tao. Katulad dito, yung niyog na yan, sa atin pa yan. Kung sundin natin yung sketch plan natin. Nalubon ra? Nalubon ra, boss? Nalubon ra mabaw? Kurang ko nagbato. Kurang ko nagbato. Hindi madalas akong bato. Nara ang? Nara. Nara. Yung bansang Kahoy? Nara din. Nara lagi. Sabi na ako nagkuhan, tugas.
Tingnan niyo po yung bakod oh. Hindi yan sa atin, sa kabilang bahay yan. Pero yung muhon andun oh. Yan. So yung niyog na yan, sa atin pa yan. Pwede naman siya bumusan. Ano kaya kung hindi mo kuha? Pila na itong bato. Ah. Tingnan niyo po yung bakod sa aming kapitbahay dito. Malaki yung kuan. Okay, dako igo ni tangkal sa. Tingnan niyo po oh. Pati yung kulungan ng kanyang baboy. Ito ba to, mates? Kapitala naman sa? Tingnan. So, dito yung area natin. So, ibig sabihin, yung niyog na yan na isa, sa atin pa yan. Mukha ulit ka nagkapayas? Thank you. Kasi nga. Yung kapayas natin dito oh. Tanga kaya dong. Sayang lang. Kamu rin nagkama po daning mohon dong? No, kemarin mo agamaan PBC ra gipikas. BBC wala. Gipikas. Ang lagi. Wala pa po. Kami ra kay buhatan. Dua meter survey. Ano repita raw, ano problema? Ginawa po natin mga kaprobinsya, pag naalala nyo po, dalawa yung sketch plan natin dito. So nilaro namin yung una, hiniwalay namin ba, kaya naglagay kami ng mga muro. Tapos yung huli nating nabili, siniparet din natin yung huli natin nabili. Edwin og Bulawat. Ha? pangantik na. Wow. Papagas dulhog na kayo? Pangpa. 13 metros? Uy! Abot na dito. Abo tayo skin sa makad na? Boundary gid nang lamakan. Dire pa na yutaan ay. Pag hindi pa natin napasolve ito, hindi natin alam na hanggang doon pa yung lupa na to. Skina dito sa? Anong pa daw yung ano, boundary sa ating lupa mga kaprobinsya? So ibig sabihin, yung nasa ibaba sa atin pa yan. Para ilang pang survey dito. Ano eh? Kana ko dong, gilid ka na manang ya. Gilid ka na. Papi ko kada home John nga abot pa dito ning kuana. Pagyod manaog pagyod dinan. Trese dong. Oh, Ito po yung dahilan mga kaprobinsya kung bakit natin pinasurvey yung ating lupa. Yan. Pero hindi po lahat yung ibita natin sa ngayon. Yung sa likuran lang yung ibita natin. Yan po mga kaprobinsya. Yan po ang estima sa ating lupa dito ngayon. Yan po ang update. Yung ibinta natin, yung sa likuran lang. Pero yung nasa harapan, ikip muna natin yan para sa ating mga anak. Pero pag may magkagusto at mapag-usapan natin yung presyo, pwede din ibenta natin. Yung nasa harapan, nasa 2,600 square meter. Tapos yung nasa likuran, more than 7,000 square meter. Yan po. Tapos yung kasama namin kanila, Sir Joey Lopez, yung kasama namin, yung isa, interesado na po siyang bumili dun sa likuran. Yung sa parang slope na ba? Kasi yung ginawa natin dito sa ating lupa, hindi magkapareha yung presyo per square meter yung pagbita natin sa ating lupa. Pero ipa-subdivide natin, 200 square meter per lot. Yan. Tapos yung sarapan, yung nilagyan natin ng dryer,
mahal yun pag ibenta natin. Yung sukat doon ay nasa 2,600 plus square meter. Wala na po kong balak na magnegosyo dito ng kupra mga kaprobinsya. Parang sinirado ko na yung isipan ko sa negosyo na yan. Kasi sa nakikita ko ngayon dito, parang kuminti na yung mga niyong, tapos lumamig yung mga nagninegosyo ng kuprahan dito. Kaya napagpasyahan namin ni Mrs. na hindi na kami magninegosyo ng kuprahan. Pag ibenta natin yung nasa harapan, medyo mahal po kasi along the highway. At ituloy muna natin mamaya yung pagpapaliwanag ko sa inyo. Punta muna kami sa kainan para kakain muna kami. Nasa iwan pa rin tayo.
natin pinasurvey. Yan po ang mali natin. Dapat bago natin binayaran, pinasurvey muna natin para malalaman natin kung saan yung ating